Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Leo Merpalbol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito pa rin ang pamilyar na silid ng pakpak, o ang pamilyar na kama ay gumuho. Tinulungan ni Ivory si Han Sanchen sa kama, at pagkatapos ay malumanay na umupo sa tabi niya, kasama si Han Sanchen sa buong oras. Sa ilalim ng kanyang kaganhawahan, sinabi ni Han Sanchen kay Ivory ang lahat ng nangyari sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan. Pagkaraan ng mahabang panahon, marahang tinapik ni Ivory si Han Sanchen sa balikat, huwag kang masyadong ma-stress sa psychologically. Sa katunayan, ang lahat ay hindi mo negosyo. Pero, tumingin si Han Sanchen kay Ivory, iniligtas tayo ng ikapitong prinsesa, kung hindi dahil sa tulong niya, hindi lang ako, kundi pati na rin ang maraming tao sa Mysterious People Alliance ay namatay na sa ilalim ng pagkubkob ng bumagsak na ang lungsod. Nawasak. Para sa akin, siya ang aming benefactor at kaibigan namin. How can I? Actually ayaw mo, di ba? Naaaliw si Ivory. Alam na alam niya kung gaano tatama ang pangyayaring ito kay Han Sanchen. Ayoko kasi, kaya ako, sabi ni Han Sanchen, diretsyong sumuntok sa kama, kasalanan ko ang lahat, at sinisisi ko rin itong mapahamak na love beast. Siya ang nag-impluwensya sa akin, ako. Habang nagsasalita, ang nagsisisi na si Han Sanchen ay kinuha ang kanyang kapalaran at sinubukang pilitin na palabasin ang maldita. Nagmamadaling hinawakan ni Ivory si Han Sanchen, Sanchen, huwag kang gumawa ng ganoong katangahan. Kung siya ay nasa katawan mo, paano mo siya mapipilitang palabasin? At saka, kahit pilitin mo siya, ano? Maraming senior ang tumulong sa iyo noon, pero ngayon, walang makakatulong sa iyo. Sa oras na iyon, ito ay halos walang talo sa labas, at mas maraming mga inosenteng tao ang mamamatay para dito. Sa oras na iyon, hindi ba mas marami ka pang mga pasanin? Nang marinig ang mga salita ni Ivory, tumigil si Han Sanchen sa kanyang ginagawa. Tama ang sinabi niya, kapag naipanganak na ang halimaw ng lava, sa kakayahan nito, tiyak na mahuhulog sa kawalan ng pag-asa ang mundo ng Bafang. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Han Sanchen. Sa totoo lang, hindi naman ako nakikinig sa iyo dahil lalaki ka, pero ang totoo, kung hindi ang 7th princess kundi ako ang namatay ngayon, wala akong masabi. 3,000, alam mo ba kung bakit? Ano ang alam ni Ivory para aliwin si Han Sanchen, paanong hindi maintindihan ni Han Sanchen ang gustong sabihin ni Ivory? Anong ibig mong sabihin? Oo, sa totoo lang, dinadala mo ang mga kahihinatnan ng maraming inosenteng tao na hindi nila kailangang tiisin. Ang iyong katawan ang nagsisil sa troll. Sa kakayahan nito, walang sino man ang makakapagsil sa kanya ng ligtas sa lahat ng oras. Minsan nagbabago ang mga bagay, ito ay likas na katangian ng tao. Walang sino man ang may karapatang sisihin ka, alam mo ba ang ibig kong sabihin? Tumanggo si Han Sanchen. On this point, I believe that his family thinks the same as me. Otherwise, kahit hindi kanya matalo, he should hate you deeply. Pero kanina lang, wala sa mata niya, at inayos niya na doon kami tumira, place. Sa ginhawa ni Ivory, mas naging komportable si Han Sanchen. Nga pala, Ivory, ano bang problema mo? Narinig kong sinabi ni Ming gayon na napapaligiran kayo ni Ziking ng mga itim na hayop. Akala ko, tanong ni Han Sanchen. Sa totoo lang, napakakakaiba nito. Sa oras na iyon, si Ziching ay nasugatan, at hindi ko kayang labanan ang mga halimaw na iyon ng mag-isa. Ang mga halimaw na iyon ay direktang nakabalot sa amin ng 3 patong sa loob at 3 patong sa labas. Akala ko patay na tayo. Pero sobrang kakaiba na biglang nagkaroon ng aperture sa aming dalawa.
Napakahina ng aperture, pero parang sobrang lakas. Kahit na napakabisyo ng mga halimaw na iyon, hindi pa rin sila makalusot. Pagkatapos nito, nagtago. Ako kasama si Ziking hanggang sa tuluyang umalis ang mga hayop. Nang marinig ito, sumimangot si Han Sanchen. Nangangahulugan ito na sa isang kritikal na sandali, may nagligtas sa dalawang anak na babae ni Ivory. Ngunit sino kaya ang taong ito? Pamilya Pei, kung mayroon silang ganitong posibilidad, hindi kailangang sisihin ni Peigo ang kanyang sarili para dito. Sino kaya ito? Mingayo, malinaw, hindi malamang. Hiniling niya na magkahiwalay sila ng pamilya Pei dahil sa bagay na ito. Paano siya maaaring tumulong? Ngunit sa loob ng saklaw ng impluwensya ng pamilyang Pei, bukod sa dalawang alon ng mga tao na ito, walang posibilidad na may iba pa. Nang makitang nakasimangot si Han Sanchen, hindi siya inistorbo ni Ivory, at sinamahan lang siya ng tahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga kilay at tumingin kay Ivory. Maaari mo ba akong samahan sa isang lugar? Saan? Chengbei. Sinabi ni Han Sanchen. Gayunpaman, bago ako pumunta, gusto kong pumunta sa mansyon ni Pei. Una, gusto kong subukan kung mailigtas ko ang ikapitong prinsesa. Pangalawa, gusto ko ring makausap si Patriarch Pei. Paumanhin. Tumanggo si Ivory. Sa totoo lang, dapat kang humingi ng tawad sa personal, sasamahan kita. Kapag bumalik si Ziching, hayaan mo muna siyang magpahinga. Ang dalawang mag-asawa ay tumalikod at naglakad palabas ng Kafeng Pavilion, hanggang sa Pei Mansion. Matapos bumalik si Peigo kasama ang ikapitong prinsesa, hindi na siya umalis sa silid ng ikapitong prinsesa, at ang imperial na manggagamot ay ilang beses nang nakapunta rito. Ngunit nakakalungkot na walang imperial na doktor ang makapagbibigay ng anumang pangunang lunas sa ikapitong prinsesa. Talaga, lahat sila ay nagpahayag ng pagkamatay ng ikapitong prinsesa. Dahil lang sa prestihiyo ni Patriarch Pei, saglit lang talaga nilang hindi alam kung ano ang gagawin, kaya lang ang lahat ay magagawa nila para masabi na sila ay ginagamot. Bakit hindi ito maintindihan ni Peigo? Kaya lang bilang isang ama, palagi siyang nahihirapang tanggapin ang katotohanan ito. Nang dumating ang dalawang mag-asawa, ipinaalam ng nasasakupan na si Peigo ay madalang na bumangon, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, sinenyasan silang pumasok, bumangon mag-isa, at umupo sa kwarto. Patriarch Pei. Pagpasok pa lang nila, ang dalawang mag-asawa ay yumuko kay Peigo ng magalang. Bahagyang ngumiti si Peigo at pinisil ang isang pambihirang ngiti, nakapagpahinga ka na ba kaagad? Nga pala, Sanchen, gumaan ka na ba? Walang ganang ngumiti si Han Sanchen, salamat, Patriarch Pei sa iyong pag-aalala. Kritikal ang sitwasyon, hahabulin ko lang. Pumunta kaming dalawa dito para tingnan kung may maitutulong ba kami sa 7th Princess. Pangalawa, ako rin ay personal na humihingi ng tawad sa iyo, na nagsasabi ng paumanhin. Kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan kay Han Sanchen, kahit na magpataw ka ng isang mabigat na multa kay Sanchen, kahit na patayin ako nito, hinding-hindi ako magsasabi ng wala. Kailan ang oras ng paghihiganti? Tsaka, ikaw at ako ay magkapanalig na naman. Panaginip lang ang usapin ng ikapitong prinsesa. Ngunit ang 3,000 pagpatay ay hindi lamang ang ikapitong prinsesa. Sabi ni Han Sanchen, 12 na lang yan, dapat patayin. Sa pamilya Pi naman, hindi gaanong namatay sa kamay mo. Ang tinutukoy ko ay ang anak ng pamilyang Pei, si Pei Hu. Sabi ni Han Sanchen, dahil hanggang ngayon, pansamantalang bumalik si Peigo kasama ang ikapitong prinsesa, at karamihan sa pamilya Pei ay abala pa rin sa paglilinis sa loob at labas ng pangunahing lungsod. Kung tungkol sa bangkay sa kabilang panig ng sari-saring silid, natural na mahanap ito sa hinaharap. Pei Hu. Nang marinig ito, halatang kumunat ang noo ni Peigo. Ayon sa aming plano, ginamit ko nga si Pei Hu para mahuli si Zhu Yanshua. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, hinailan ni Zhu Yanshua si Pei Hu para harangan ang baril sa huling sandali. Hindi ko iyon naaninag, kaya, aksidenteng napatay ko siya. Tumigil sa pagsasalita si Han Sanchen at hindi na nagsalita pa. Sa katunayan, naipaliwanag niya ng mas malinaw ang mga detalye, ngunit sapat na ang isang maling pagpatay, at muli, hindi niya talaga alam kung paano magpapatuloy. Nasaan siya ngayon? Namatay sa utility room. Pagdating ko, nakita kong nalinas na ang tirahan ng Pei. Dapat mong matanggap sa lalong madaling panahon ang balita ng kanyang pagkamatay. Kaya, hindi nagsalita si Peigo.
Ang sakit ng pagkawala ng dalawang anak saglit ay talagang napakalaking dagok sa kanya. Sa isang iglap, siya ay naging mas matanda kaysa kay Buddha, naganap na kabaligtaran sa dating hitsura ng mataas na espiritu, na malapit ng mamuna sa pamilyang Pei sa tuktok. Siya ay malungkot at tahimik. Bagaman si Pei Hu ay isang taong maingat kung nilinang, ang matanda ay marami rin ang namuhunan sa kanya, ngunit bagamat si Pei Gu ay labis na hindi nasisiyahan kay Pei Hu sa pamamagitan ng pangyayaring ito, si Hu lamang ang hindi kumakain sa kanyang anak, hindi pa banggitin na ang anak na ito ay kanyang sariling pagsusumikap at ang kinabukasan ng pamilya Pei. Siya ay tumatanda na, at sa oras na ito, gusto pa rin niyang palawakin ang kapangyarihan ng pamilya Pei ng baliw. Bakit? Siya ba mismo? Siguro. Ngunit tiyak na higit pa sa hinaharap. At ang hinaharap na ito ay maaari lamang maging kanyang sariling anak. Gayunpaman, patay na si Pei Hu ngayon, at wala na ang hinaharap. Paano hindi malito si Pei Gu? Bagamat hindi mahalaga ang kanyang sinabi, si Pei Gu lamang ang nakakaalam ng sakit sa kanyang puso. Pero ano ang magagawa niya? Nagsusumikap ka ba kay Han Sanchen? Maaaring ang nawala sa pamilya Pei ay hindi lamang ang hinaharap, kundi pati na rin ang kasalukuyan. Patriarch Pei, ang aso ay nararapat kung ano ang nararapat sa kanya. Gayunpaman, 3,000, siya ay aking anak kung tutuusin. Nang mahulog ang mga salita, tumayo si Pei Gu na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pagpatay sa isang anak ay hindi paghihiganti, kaya kailangan kong ipaghiganti ito. Sa isang galaw ng kanyang kamay, na-condense na si Pei Gu ng enerhiya. Storytelling channel sa YouTube. May appointment muna kayo ng matanda, kaya hindi mo dapat gawin. Pero dapat isipin mo rin ako mula sa aking pananaw. Lagi akong ama, kaya tumigil si Pei Gu sa pagsasalita, ngunit handa siyang lumaban hanggang kamatayan. Si Han Sanchen ay walang anumang paghahanda, ngunit bahagya lang siyang tumingin kay Pei Gu. Mula nang lumabas ang mga salita, walang balak na tumanggi si Han Sanchen. Halika na. Bahagyang ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata. Kung ganoon, walang mata ang mga espada, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Malamig na bamantong hininga si Pei Gu, at agad na gustong igalaw ang kanyang malalaking kamay. Paano papayag si Ivory na mangyari ang ganoong bagay, at nagmamadaling tumayo sa harap ni Han Sanchen, Patriarch Pei, kung kailangan mong sisihin ako, mangyaring sisihin mo ako. Kung kailangan mong patayin si Han Sanchen para sa paghihiganti, patayin mo rin ako. Maaari ko bang bayaran ang buhay ni Han Sanchen? Gustong hilahin ni Han Sanchen si Ivory palayo, ngunit si Ivory ay nakatayo ng hindi normal. Hindi na babalik sa lahat. It's really a deep relationship between husband and wife. Malamig na ngumiti si Pei Gu. Pei Gu, ikaw at ako sa huli. Nakikita rin kita bilang mabuting tao. Naniniwala akong hindi mo sasaktan ang asawa ko, di ba? Nakapatay ako ng tao. Kung gusto mong maghayganti, maghanap ka ng tamang tao. Halika sa akin. Nagalit si Han Sanchen, at pagkatapos ng mga salita, hinampas niya ang kanyang dibdib, at isang tao ang gumawa ng mga bagay at isang tao ang may pananagutan. Miss Ivory, talagang tama ang sinabi ni Sanchen. May utang at utang ang tinatawag na injustice. Dahil pinatay ni Han Sanchen ang mga anak ko, natural na hahanapin ko siya Han Sanchen kung gusto kong bayaran ang buhay ko. Tumabi ka na lang. Kung papatayin mo si Han Sanchen, hindi ako makakaligtas, kaya bigyan mo muna ako ng treat, halika na. Si Ivory ay matatag. Ivory, sasama ako. Marahang uminom si Han Sanchen, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang enerhiya para direktang ilipat si Ivory palayo. Pagharap kay Han Sanchen, ngumisi si Pei Gu at biglang umiling, kayong mag-asawa, itinulak ninyo ako na palayain ako. Akala ng mga hindi nakakaalam ay masarap itong kainin. Lahat ay kakampi. Kung may nararamdaman ka, hindi ko talaga alam kung sino ang maghihiganti saglit. Well, hindi ko kailangang patayin ang sino man sa iyo, ngunit mayroon akong isang kahilingan. Kung hindi ka pumayag sa aking kahilingan, kung gayon, gaano man kahirap para sa akin na mag-strike, pipili pa rin ako ng isang mahirap. Nang bumagsak ang mga salita, tumingin si Pei Gu kina Ivory at Han Sanchen na may seryosong mukha. Nag-aalala si Ivory sa kaligtasan ni Han Sanchen. Ngayon, nang sabihin ni Pei Gu na may iba pang paraan para malutas ito, natural siyang tumugon ng may mukha. Patriarch Pei,
Ano ang mga kondisyon? Papayag tayo. Sandali. Mabilis na pinigilan ni Han Sanchen si Ivory. Kakaibang tumingin si Ivory kay Han Sanchen, halatang mahirap intindihin kung bakit gusto niya itong pigilan ng ganito. Hindi sumagot si Han Sanchen, ngunit tumitig sa mga mata ni Peigo. Ang taong ito ay patuloy na nagsasabi na siya ay naghihiganti sa kanyang mga anak, at talagang naiintindihan niya ang kanyang sitwasyon at ang kanyang galit mula sa kanyang posisyon. Ngunit ito mismo ang nagparamdam kay Han Sanchen ng kakaiba. Ano ang mga kondisyon na nagbibigay daan sa isang tao na direktang bitawan ang gayong pagkamuhi? Ang taong ito na si Peigo, kahit na matagal na niyang nakipag-ugnayan sa kanya, tiyak na hindi ito isang araw o dalawa, at mayroon pa rin siyang pag-unawa sa kanyang pagkatao. Sa makatuwid, ang intuition ay nagsasabi kay Han Sanchen na ang kahilingan ni Peigo ay tiyak na hindi simple. Kung papayag siyang padalos-dalos, gagawin lang niya ang sarili niya at si Ivory na mahulog sa bangin. Alam din ni Peigo na parang gustong makita ni Han Sanchen, umiwas ang kanyang mga mata, nagkukunwaring mayabang at ignorante. Paano? Limitado ang pasensya ko, kaya maganda ang mood ko sa mga oras na ito, kaya handa akong makipagpalitan ng mga kondisyon sa iyo, kung hindi. Malamig na ngumuso si Peigo, halatang umiiwas sa mga estranghero. Hindi pa rin siya pinansin ni Han Sanchen, ngunit si Ivory ay balisa na parang langgam sa mainit na kawali, humawak sa braso ni Han Sanchen at inalog ito. 3,000, ano ang iniisip mo? Ay pangako mo sa kanya, kung hindi. Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay at tumingin kay Peigo na may bahagyang ngiti, kung gusto mong makipagpalitan ng mga termino, maaari akong makinig, ngunit hindi ako mangangako sa iyo ng maaga. Kung handa kang magsalita, lahat tayo ay tainga, ngunit kung gusto mong magsalita, pumunta ka dito. Nang bumagsak ang mga salita, tinapik ni Han Sanchen ang kanyang dibdib, na nagpapahiwatig na magagawa ito ni Peigo ng direkta. Sumimangot si Peigo at tinitigan si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!